Good morning everyone! Welcome po sa ating online worship service ngayong araw ng linggo, April 25, 2021. Tunay lang si Lord ay laging nagbibigay ng opportunity sa ating lahat dahil sa kabila ng zona lockdown dahil sa pandemic. Narito ako, ikaw at tayong lahat as one GFJC family sama-samang nagse-celebrate ngayon virtually para dakilain, purihin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Di man tayo magkakasama ngayon physically, but for sure, iisang espiritu ang nasa ating kalagitnaan. Pakingitian at pakibati muna yung katabi mo kung meron kang katabi ngayon ng good morning brother, good morning sister, yung with feelings ha. At kung wala ka namang katabi ngayon, that's okay. Batiin mo rin yung sarili mo ng morning self. Alright. A blessed morning to all the kids, AFCs, the men's and women's of GFJC, at sa lahat ng nanonood ngayon sa ating live streaming globally sa ang panig ka man ng mundo. Taos-puso kitang binabati ng maganda at mapagpalang araw ng linggo at welcome sa ating online worship service. Siyempre, hindi kompleto ang ating online worship service nang hindi natin isisigaw ang greatness at goodness ng ating Panginoong Diyos na buhay. God is good! Ulitin natin. God is good! God is good! Alright, gusto kong isigaw natin ang ating response sa God is good na sobra, grabe, ang tindi sa ating live chat box. Dahil deserve ni Lord ngayon ang sobra, grabe, at matinding pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Let's celebrate GFJCians the goodness and greatness of God sa buhay ng bawat isa. Before we start our online worship service, pakisabi mo muna sa iyong katabi na huwag kang guguluhin. Sabi mo, huwag mo akong iistorbohin at huwag mo akong kakausapin. Focus muna tayo kay Lord. Sabi mo, dali. Alright, thank you mga kapatid. I-prepare na po natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili, at isipan as we open our Sunday worship service. God bless! Magandang umaga po sa ating lahat. Sa oras na ito, ating po bigyan ng isang awitin bilang pagbubukas po ng ating gawain. Sa umagang ito, bigyan po natin ng isang awitin si Lord. Kantahin po natin yung Steadfast Love. Sa taglay na pagmamahal mo, Panginoon, sa amin, Lord God, we thank you, Panginoon. Sa walang sawang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay po sa amin ng kalakasan. Lord God, as we sing, Lord God, the steadfast love, Panginoon. And let's sing the steadfast love. Steadfast love that the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Praise thy faithfulness, O Lord. Praise thy faithfulness.
Okay, so yon, let's pray mga kapatid. Father God, we praise and adore you, O God, through your Son Jesus. Father God, ano man po yung mga nagawa ng bawat isa sa amin, O God, we believe na ito po ay hindi po namin naitago sa iyong harapan, O God. Ito man ay sa salita, sa isip, or sa gawa. We ask forgiveness of it, O God. Gaya po ng pagpapatawad namin sa mga tao po na nagkasala po sa amin. Cleanse us, O God, with the mighty blood of your Son Jesus. Nang sige, O God, ay karapat-dapat kami na humingi at tumanggap na iyong pagpapala sa mga sandaling ito, O Diyos. Cleanse us most especially with the mighty blood of your Son Jesus. Nang sige, O God, ay karapat-dapat kami na lumapit sa iyong banal na trono for us to give or present our prayer requests and petitions. Thank you so much, O God, sa isa namang napakagandang araw sa buhay ng bawat isa. Most especially for the privilege, O God, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa aming hininga, sa aming pong kalusugan, O God, at sa walang sawa na pagsama at paggabay mo palagi sa bawat isa sa amin. Thank you so much, Father God, at muli, ini-entrust po namin ang gawain nito, O God, the live streaming of this Sunday service, O God. We ask na mula po start hanggang sa matapos ang gawain nito, ikaw nawa ang kumilos in the midst of us. Yung mga kapatid, Panginoon, saan man sila rin naroon, we believe, O God, ikaw ang Diyos na omnipresent, meaning na ikaw ay nasa amang dako, O God, ng mundo. That's why, Lord, we ask na ikaw pong kumilos, mag-touch sa puso't isipan ng bawat isa na makikinig, O God, sa gawain ito sa linggong ito, O God. At sa most especially, we commit, we entrust unto you the word na mapapakinggan muli through your servant, O God. Give him the knowledge, the wisdom, and the understanding ng sagyon, O God. May bigay niya yung nais mong ibagay or ibigay na message na nakalaan sa bawat isa sa akin for us, na may magamit muli kami para po sa aming spiritual na buhay. At sa bawat isa na makikinig, Panginoon, saan man sila kayo naroroon, buksan mo nawa ang kanilang puso't isipan nang sa gayon ay maintindihan, maunawaan, most especially may apply nila ito sa kanila pong mga buhay. Yes, Father God, mula start po hanggang sa matapos ang gawain nito, we ask na ikaw pong kumilos in the midst of us. Bless each and every one of us, O God. Nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon kami ng tinatawag na mabless din ang bawat isa sa aming buhay sa mga darating pang mga araw. Thank you so much po, Father God, at ito lang po ang aming sawat panalangin. In Jesus Christ's name, lahat magsabi ng Amen. Naimbag nga bigat tayo aming kapsat, kahit maban ko man ibasa iti Bible reading tatang bigat kapsat nga masarakan iti awit 103, 1 to following verse. Una na di 1 kapsat, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng sa loob ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, at na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mabuti na gawa at ng mga kahatulan na ukol sa lahat ng naapi. Kanyang ipinabatid ang kanyang mga daan kay Moses, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandang loob. Hindi siya nakikipagkaalit na palagi, ni kanyang mangtataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paano ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ngayon kalaki ang kanyang kagandang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silangan sa kalunuran, ngayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paano ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kanya, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo,
kanyang inaala na tayo'y alabok. Tungkol sa tao, ang kanyang mga kaarawan ay parang damo, kung paanong namumukadkad ang bulaklak sa parang ay gayon siya, sapagkat dinadaan ng angin at napaparam, ang mga dako niyang ay hindi na malalaman. Ngunit ang kagandaang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangangatakot sa Kanyang, at ang kaninyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Sa ngayon, nangiingat ang Kanyang tipan at sa nagsisialaala ng Kanyang mga utos upang gawin. Itinatag ng Panginoon ang Kanyang luklukan sa mga langit at ang Kanyang kaharian ay nagpupuno sa lahat. Purihin niyo ang Panginoon, ninyong ang anghel niya, ninyong kapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng Kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng Kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat, naukbo ninyo ang ministro niya na nagsisigawa ng Kanyang kasahayan. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga gawa nyo sa lahat ng dako na Kanyang sakop. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Dito lang iti Bible reading ti Kapsat ket nimbag nga bigat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y umawi sa Panginoon bilang tanda ng pagpapakumbaba at pagpupuri sa Kanya. This song, na 10,000 reason, nawa po'y malaman po natin yung rason kung bakit patuloy po tayong umaawit sa Kanya, patuloy po tayong nagpupuri sa Kanya, patuloy po tayong sumasamba sa Kanya. Yes, Lord.
po nagkulang ang iyong pagmamahal sa amin, Lord God. Ang iyong kadakilaan, Lord, hindi po nagkulang sa amin. Lord God, thank you, Panginoon. You are forever in my life, Lord God. Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Walang katumbas sa pagmamahal sa amin, Panginoon. Walang katumbas, Panginoon, kadakilaan sa amin, Panginoon. Thank you, Panginoon. At po, aming alay na pupuri at masasalamat sa iyo. Itong aming alay na ulitin, Panginoon, para sa iyo. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Dumako po tayo sa binsahin po ng salita ng Diyos. Ngunit bago po ang lahat yan, akin pong iniinanyahan ang bawat sa atin na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay napapasalamat sa iyo. Sa kabila, Panginoon, ng problema ng bundok ito, sa kabila, Lord, ng mga kahirapan, nananatili ka pa rin tapat sa bawat isa sa amin. Kami, O Diyos, ay lumalapit sa iyo na mayroon pong kapakumbabaan, Panginoon, humihingi po ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakamali. At hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na
Nasamahan mo kami sa aming pong pag-aaral ng iyong pong salita sa sumandaling ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin sa iyo. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po dumako sa salita po ng Diyos sa umagang ito. Lahat tayo ay pinili po ng Diyos despite ng mga pagkukulang natin, mga pagkakamali natin, despite ng mga past sa buhay po natin. Alam natin na ang mga past natin ay hindi maganda sa harapan ng Diyos. Ngunit sa kabila po ng lahat ng mga bagay na ito, ang Diyos po ay nanatili siyang tapat sa bawat isa sa atin. Nanatili po siyang mabuti para po sa ating lahat. At katunayan nga po sa kabutihan ng Diyos, pinili tayo ng ating Panginoon na maging anak niya at maging servant ng ating pong Diyos na buhay. Sabi nga ng Panginoon na sa kanyang mga salita na bagamat lahat tayo ay nagkamali, lahat tayo nagkulang, ang Diyos ay napakabuti pa rin sa buhay po natin. Katulad po ng babasahin ko sa atin, nakalagay po ito sa Deuteronomy chapter 7, verse 7 to 13. Ito po ay isang kwento sa pagkapili ng Diyos sa bayang Israel. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo marami sa bilang kaysa sa aliman bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Verse 8, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon. Alam niyo po, ang bayang Israel ay pinili ng Diyos. Inibig sila ng Panginoon, sang-ayon po ito sa salita niya. At dahil sa kanyang tinupad ang sumpa ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Kung papansinin po natin, ang bayang Israel, sila po ay mga alipin sila at sila ay matagal ng alipin sa kamay po ni Paraon. Marami pong mga Israelita ng mga panahon pong iyon, nawala na sila ng time, nawala na sila ng panahon na makapag-serve sa ating Diyos dahil sila po ay mga alipin. At ang mga iba po, tumanda na sila, ang iba naman po ay namatay na rin sila. Pero sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang katapatan, gumawa pa rin ng Diyos ng daan upang ang bayang Israel makalaya sa pagkakaalipin sa haring ng Ehipto, walang iba kundi si Paraon. Gumawa po siya ng makapangyarihan. No, sabi dito, tinubos ang bayang Israel ng makapangyarihang kamay ng ating Diyos. Verse 9, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay isang Diyos, ang tapat na Diyos, nag-iingat ng tipan at nanggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Alam natin, tayong mga tao, we are unfaithful sa harapan ng Diyos. But ang Diyos, faithful siya sa atin po. Ang dami natin mga pagkukulang, ang dami natin mga pagkakamali. Minsan nga, sinusuway pa natin yung mga utos ng Diyos. But still, makikita mo yung kabutihan ng Diyos. Iniingatan ka ng Diyos, pinagpapala ka ng Panginoon, yung mga prayer po natin, pinakikinggan ng Diyos. Isa lang kahulugan na ito, ang Diyos mo ay ang Diyos ko na ang Diyos natin, buhay na Diyos. At tapat na Diyos at mapagmahal na Diyos. Ito po yun pinakita ng Diyos sa bayang Israel na kung saan pinakita niya na ang Diyos hindi malayo sa kanila. Kaya nga po gumawa ang Diyos ng maraming paraan para makalaya ang bayang Israel sa kamay po ng Haring Paraon. Ganon din po tayo. Gumawa po ang Diyos ng maraming paraan para makilala natin ang tunay na Diyos sa buhay po natin. Makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Makita natin kung gaano siya kabuti sa buhay po natin. Alam ko po na ang Diyos ay lagi niyang iniisip yung kabutihan po natin.
para tayo ay mapabuti, para po tayo ay makalaya doon sa mga dapat nating paglayaan. Kasi alam niyo po, hanggang ngayon maaring alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng bitterness sa buhay natin, alipin tayo ng mga kalungkutan sa buhay po natin. Pero kung ito po ay ipagkakatiwala natin sa Diyos, ang Panginoon ay napakabuti niya. Tutulungan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng kalayaan. Bibigyan niya tayo ng kagalakan sa buhay po natin. Despite na marami tayong nararanasan sa mundong ito. Because God is our hope. God is a faithful sa buhay po natin. At hindi lang sa atin yan, kundi sa buong pamilya po natin, ipaparanas po ng Panginoon sa atin yan. At dito sa may verse 10, at pinanghihigantihan sa kanilang mukha ang mga napupuot sa Kanya upang lipulin. Kung pansinin po natin, kung ang Diyos ay kasama na natin, siya po ang mag-iingat sa atin. Siya po yun, makikipaglaban para po sa ating lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang pwedeng laban sa atin? Patuloy tayong magtatagumpay dahil ang Diyos kasama po natin sa ating buong buhay. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. At sabi pa niya, siya hindi magpapaliban doon sa napupuot sa kanyang panghihigantihan sa kanya ring mukha. Verse 11, inyong ang ingatan ang utos at mga palutuntunan. Ito naman po yung nais ng Diyos na makita niya sa atin, ng mga naniniwala sa Panginoon, sa ating mga Krisyano. Sabi ng Panginoon, ingatan mo natin ang utos. Kung meron man gusto ang Diyos ngayon sa atin, walang iba kundi yung pagsunod natin sa Kanya. Kung totoong mahal natin ng Diyos, ipapakita natin sa Kanya yung pagsunod natin sa ating Diyos. Sabi niya, iyong ingatan ang utos at mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. Kung mapapansin mo, hindi lang yung husay natin na mag-memory verse, hindi lang yung husay natin na sa dami natin alam ng Biblia, kundi nais ng Diyos yung word na obedience. Nais ng Panginoon na sundin natin yung mga utos ng ating Diyos. Alam natin na kung babasahin po natin ang mga salita niya, ang daming mga utos dito na kung saan gusto niyang ito'y ganapin natin. Bakit? Kasi ito yung bagay na nakalulugod sa Kanya. Tama po ba? No? Katulad ng isang anak sa kanyang magulang. Hanggang tayong mga anak ay sinusuway natin ng mga utos ng ating mga magulang. Mas lalo sila nasasaktan. Ganon din po ang ating Diyos. Nais ng Panginoon na sa pagkalaya natin ngayon, ay hindi ka na alipin ng kasalanan, hindi ka na alipin ng karumihan ng mundong ito, kundi alipin ka na ng Diyos. At bilang tayo ay mga servant na ng Panginoon, yung Panginoon mo, yung Diyos mo, meron siyang inuutos na dapat po natin gawin sa buhay po natin. Sabi nga ng verse 12, at mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulan ito, at iyong tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipad. Imagine mo, mga kapatid, no, na kapag daw sinunod natin ng Diyos, kung ano yung tipan niya sa atin, kung ano yung sinabi niya sa atin, gagawin po ng Diyos yon. Bakit? Kasi nandun yung pagsunod natin sa Kanya. Nalugod ang Diyos kasi sinunod natin ang ating Panginoon. Di po ba? Minsan na nagiging challenge ang pagsunod natin sa Diyos. Bakit? Kasi mahirap sunod minsan pag tayo may mga problema, may mga pagsubok tayo sa buhay. Di po ba? Pero hindi pa natin alam, habang sinusunod natin ang Diyos, despite ang mga problema, despite ang pandemic na ito, nalulugod ang Diyos. At kapag nalugod ang Diyos, alam po ba natin na pwede kang pagpalain ng Diyos, your family, and everything sa lahat ng mga needs po natin. Amen? Okay. Sabi niya, at mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga katulang ito at ay tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoong mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. Dito sa may verse 13, at kanyang iibigin ka. Wow!
Ito yung napakaganda sa Diyos. Katulad ng kwento sa prodigal son. Lumayo na siya, pero nang bumalik ang anak, niyakap pa rin siya ng kanyang ama. Ito yung pwedeng iparamdam ng Diyos sa atin ngayon, na hindi malayo ang Diyos sa atin. Diyan lang siya na handang yakapin kanya, handa kanyang tulungan sa lahat ng mga aspeto po ng buhay po natin. Sabi ng Panginoon, at kanyang iibigin ka, pagpapalain ka, at padadamihin ka, kanya rin naman pagpapalain ang bunga ng iyong katawan. Imagine po natin yun. God is great. Ang Diyos, napakabuting Diyos niya. Bakit? Kasi ang Diyos mismo ang magbi-bless sa life mo, sa family mo, sa career mo, sa business mo, and anything na kailangan mo. Sabi ng Panginoon, dahil sinunod mo siya, ang Panginoon ay pagpapalain niya tayong lahat. Amen po ba yun? At ang sabi niya, at ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa. Imagine mo, kahit pala yung mga pananim natin, pwedeng ingatan ito ng Diyos. Pwede niyang i-bless ang mga pananim natin. Bakit? Kasi ginagawa mo yung mabuti sa Kanya. Sinusunod mo yung mga utos niya at mga palatuntunan niya. Kaya sabi niya, at ang iyong trigo, ang iyong alak, ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan. Imagine mo, pati pala yun. Yung mga bakahan, no? Yung mga kailangan natin. At ang guyan ng iyong kakawan sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Naniniwala ako na ang bawat needs natin ay kayang ipagkaloob ng Diyos. Ngunit, meron siyang gustong makita sa atin. Yung katunayan na mahal natin ang Diyos. Sabi po ng John 14, 23 and 24, sabi po niya, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, okay, at kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y akin iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Wow! Great God! Kung sabi ng Panginoon Jesus, kung sino man din umiibig sa Kanya, tutuparin niya ang mga utos ng Diyos. At kung tutuparin natin, iibigin tayo ng Ama at pasa sa Kanya. Ibig sabihin, okay? Ang ibig sabihin nito, hindi ka na nag-iisa. May Diyos na tayong kasama ngayon na sa lahat ng burden natin, sa lahat ng mga problema po natin, God is in control lahat ng mga bagay because God is with us. Amen? At ang sabi ng 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Imagine mo yun. Ang katunayan pala na mahal natin ng Diyos. Ang pagtupad natin sa salita niya. Pag hindi mo na tinutupad ang salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos, hindi mo talaga mahal ang Diyos. Okay? At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Praise God! Okay, babasa ako ng ilang mga talata po sa Biblia na nagsasabing ito yung mga utos ng ating Diyos. Sabi po ng Matthew chapter 6 at verse 24, si Jesus mismo po ang nagsabi nito, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niyang isa at iibigin ang ikalawa. No one can serve two masters. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na marami kang Panginoon. Ang gusto ng Diyos, siya lang yung Panginoon mo. Siya lang yun dapat manguna sa buhay mo. Sabi po ng Matthew chapter 6:24, o kaya'y magtatapad sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Alam po natin ang mundong ito, ang hinahanap ng maraming mga tao, kayamanan. Kung paano maging mayaman, maging sikat, pero tinuturo ng Diyos sa atin, lahat ng bagay walang kabuluhan without Jesus in our life. Ito yung katunayan na kayang i-provide ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kung siya ang uunahin natin sa buhay po natin. Kaya nga may Matthew 6:33, anong sabi doon? No, seek ye first the kingdom and the righteousness, and all these things shall be added unto us. Imagine po natin yun, kapag ang Diyos ang inuna natin,
hindi tayo mamomblema. Ang Diyos na ang bahala na mag-provide ng lahat ng kailangan natin. Amen. Okay? Kaya Matthew 10:37, sabi po dito ng Matthew chapter 10 verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Hindi po masama na mahalin natin ang mga mahal natin sa buhay. Pero sinasabi ng Diyos dito, ang sino mang umibig ng higit kaysa sa akin, hindi karapat-dapat. Sabi po ng Diyos, love your God with all your heart, soul, mind, and strength. Kung meron man tayong pagbibigyan na 100% na pagmamahal, walang iba, Diyos yan. Kaya nga, napaka-importante na may pakita natin na sa ating mga ginagawa sa daily life ng bawat isa sa atin, ipapakita natin na mas mahal natin ang Diyos kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Because sabi ng Bible, lahat ng bagay mawawala sa mundong ito. Even ang life natin. Di po ba? No? Ito yung bagay na para bang sinasabi ng Diyos na everything sa mundong ito is temporary, pangsamantala. Hindi tayo magtatagal at hindi dito. Yung life na sinasabi ng Panginoon, nandito tayo, ang dahilan, ito po yung preparation for eternal na life na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya po, importante po na maintindihan natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Yes, tuloy po natin ang salita ng Diyos. Another one, gusto ko pang basahin ng Matthew chapter 19, ang verse 19. Sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Kung meron man gusto ang Diyos sa ating pong mga anak, yun ang paggalang natin sa ating ama at ina. At pag-ibig natin sa ating kapwa, nakatulad po ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kung ayaw masaktan, huwag po gawin sa iba. Tama po ba? Ito yung sinasabi ng Diyos na igalang natin ang ating kapwa. Okay? Sa Luke 6:27, ito po yung sabi ng Panginoon, datapot sinasabi ko sa inyong na nakikinig. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo ng mabuti ang nakakupol sa atin. Alam po natin, ito yung isa sa pinakamahirap na gawin na part ng buhay po natin. But, challenge sign ng Diyos niya sa umagang ito na walang bagay na mahirap sa Kanya. Tama po ba? Walang bagay na mahirap, walang bagay na hindi niya kaya. Kung ipapakita natin yung ating pagmamahal sa lahat ng tao, kahit sa mga taong alam natin pwedeng umaway sa atin, pwedeng mapuot sa atin, but still, God is working. Ang Diyos po, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo papabayaan. Gawin lang natin yung mga bagay na gusto ng Diyos. Makikita natin yung bagay na himala sa buhay po natin. In Luke 6:35, gusto ko pong basahin din sa atin ito, na dapat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. At magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa. At malaki ang sa inyo magiging ganti at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Nais ko pong dalhin kayo sa conclusion verse dito sa may 1 John chapter 3 verse 22. Sabi po dito, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Okay? Meron ba tayong kahilingan sa Diyos? Kahit ako meron akong kahilingan sa Diyos, pwede daw natin itong makuha, matanggap. Okay? Sapagkat, ano daw po? Tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Una, ang pagsunod sa Kanya. Pangalawa, sabi po dito, gawin natin yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya. At ano naman ating hingi, pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa atin. Mahal po ba natin ang ating Diyos? Amen? Gawin natin ang Kanyang utos. At hindi Kanya pababayaan. Saan man tayo pumunta, iingatan tayo ng Diyos. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Samahan niyo po ako sa ating pong panalangin.
Panginoong Diyos, salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Nawa, Panginoon, katulad ito ng isang binhi na patuloy po na tumubo sa puso at isip namin. Na Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na gawin namin ang bawat bagay na sa nakalulugod sa iyo, Panginoon. At alam namin, hindi mo kami pababayaan sapagkat ang iyong mga pangako ay totoo, Panginoon. Ang iyong mga promesa sa amin, Panginoon, ay gagawin mo. Panginoon, salamat po. Itong aming dalangin sa iyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. Yeah! We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. Alright, naimbang nagsapatay aming kakabsat, manipod dito'y bayan, mangipaaymat iti KB o teachers dito'y iti maysa nga kanta, kas panagdayaw, miken ni Apo, ken paramet ken kada tayo amin. So, naamoy dito nga kanta kakabsat, mabalin kayo ti sumabay kada kami, kes sang kamaysa tayo, nga kantaan ni Lord, kaputi kinaimbag na tibiyag titunggal maysa kada tayo. Tibiyag ito'y luhong, awan kimaay na, ni
agyaman na To'y matang nalugdan Nabatik adarang basbasul ko na ugasan Puso ken panunod Ingka minalusan Pinaliwang tiban panak Iti na ilangitan Malaunay nga adviso Tibiyag di maysa makunkuna Kristiyano Tumaw dawel gumak dakis man ti tiyempo Lagisaktal na at kalinangin Panunong ken puso O Jesus, agyaman na To'y matag nalugdan Nabatik adarang basbasul ko na ugasan Puso ken panunong Ingka ginalusan Pinaliwang tiban panag Iti na ilangitan Narod kapsat ko Apluin di kapuso Bugtong nga anak Di Diyos ang amarswan Ridaw kapuso Ang kunana anak tulog lang kay pasriken na kuman O Jesus agyaman na kay matang nalugdan napatik adarang basbasul ko na ugasan Puso ken panunod Ingka ginalusan Pinaliwang tiban banag Iti na ilangitan O Jesus agyaman na Di matang nalugdan Nabatik alarang basbasul ko na ugasan Puso ken panunod Ingka ginalusan Pinaliwang tiban banang Iti na ilangitan Pinaliwang tiban banang Iti na ilangitan Pinaliwang tiban banang Iti na ilangitan Ngayon po, dumako tayo sa ating pong benediction prayer. Mari po bang tayo po ay tumayong lahat para po sa ating pong panalangin na gagawin po natin sa sumadaling ito. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos, purihin ka. Sambahin po ang iyong pangalan. Dakila ka, Panginoon. Kami po ay patuloy pong naninikluhod sa iyo, sumasamba, Panginoon. Nagpapakumbaba sa iyo. Alam namin, O Diyos, na wala po kaming kakayanan na gawin ang lahat ng mga bagay kung hindi mo kami sasamahan sa buhay po namin.
Lubos po kami, O Diyos, na humihingi ng kapatawaran sa amin po mga pagkukulang, sa amin po mga pagkakamali, Panginoon. Lord, hinihiling namin, forgive us, Lord, sa mga lahat ng mga bagay dito, Panginoon. O Diyos, mahabag ka sa amin, mahabag ka, O Diyos, sa bansa namin. Mahabag ka sa mundo, Panginoon. Mahabag ka, Panginoon, sa bawat tao. O Diyos, salamat po, Panginoon. Patuloy mong tinuturo sa amin kung paano po namin gawin ang mga nais mo sa buhay namin. May mga bagay, Panginoon, na sa nakalulugod sa iyo. Panginoon, narito po kami, O Diyos. Dalangin po namin ang aming bansa na i-bless mo, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na sa Jesus. Kaya hindi, Lord, ang amin pong probinsya, Panginoon, ang mga bayan po namin, Panginoon. Lord, hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na patuloy mo kaming kontrolin, Panginoon. The anointing and the power of the Holy Spirit. Samahan mo kami, Panginoon, sa buhay ko na. Ang mga pamilya ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, O Diyos. Alam namin, Panginoon, ang mundong ito'y pasama ng pasama, pahirap ng pahirap. Nakikita po namin, Panginoon, ang mga senyales na ito na malapit nang dumating ang iyong anak ni Jesus, Panginoon. But Lord, tulungan mo kami makapagtiis hanggang sa wakas. Tulungan mo kami, Panginoon, despite na marami mga problema, Panginoon, maging tapat pa rin kami sa iyong harapan. O Diyos, purihin ka, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, mula, Lord, sa bata hanggang, Panginoon, sa mga adult, i-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dasal at panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus.